Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Tinatayang nasa 17.5 milyong pisong halaga ng mga gamot na diskubreng na-expire lang sa bodega ng Department of Health. Senator Juan Ponce Enrile itinanggi ang mga alegasyon sa kanya sa pork barrel scam. Senator Miriam Santiago inupaka naman ng dating Senate President. Mr. President, I never realized until that Blue Ribbon hearing that we have a peeping Tom in the Senate. I never knew that someone was keeping an eye on me. Freeze order sa bank account ng ilang dating congressman at ilang staff ng mga senador inilabas ng Court of Appeals. Investigasyon sa mga LGU na sinasabing nang iipit ng relief goods sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda sinimulan na ng DILG. Sa balitang negosyo, big time na dagdag presyo sa LPG ipatutupad sa susunod na buwan. Sa balitang world, na buong skeleton ng dinosaur na isubasta sa halagang 400,000 euro. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit naming pinupurit ka salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi papilaban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Yesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Huwebes na ngayon, Nobyembre 28, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DWDY 1107 RMN sa Kawayan sa Isabela, DYHB 747 RMN Bacolod, ano din sa DXIC 711 RMN Iligan, at sa DXDC 621 RMN Davao Live International via Ustream.
I-search lamang ang RMN Manila o kaya DZXL. WRMN New York, USA, live din tayo doon. At sa lahat ng ating mga number 1 AM radio stations nationwide. Kaya tayang nasa mahigit 17.5 milyong pisong halaga, 17.5 million pesos na halaga ho ng mga gamot ng Department of Health ang na-expire noong 2012. Ito'y batay sa report ng Commission on Audit kung saan nagkulang nila ang ahensya sa recipients, proper planning, monitoring at pagkontrol sa pamamahagi ng mga naturang gamot. Ayon pa sa COA, yung mga nabiling mga medicine at medical supplies ng DOH ay lumampas na sa normal na 3-month requirement. Tumanggi naman si Health Undersecretary Ted Herbosa na magbigay ng pahayag hinggil sa naturang insidente hanggat wala pa sa kanila ang kopya ng report ng COA. Pero pagtatanggol ni Herbosa ng mga na-expire na gamot ay mula pa sa pangangalaga ng nagdaang administrasyon. Tiniyak naman ni Herbosa na iniimbestigahan nila mga na-expire na mga gamot at pananagutin ang sinumang mapapatunayang nagkulang sa pangangalaga ng mga ito. Samantalay sa ibang headline natin, ipinagtanggol ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile ang kanyang sarili sa pagkakasangkot sa multi-million pork barrel scam. Sa kanyang privilege speech sa Senado kahapon, sinabi ni Enrile na humarap siya sa Senado para na rin sa karangalan ng kanyang pamilya, kaopisina at sa taong bayan upang sagutin isa-isa ang mga paratang sa kanya. Itinanggi ni Enrile na siya ang mastermind ng pork barrel scam at sinabing ang mga paratang anya na ito ay baseless at kanya itong sasagutin sa tamang forum. I'm aware that the public has been waiting for me to speak up on this matter. But for now, suffice it to say that there will be a time and a more auspicious appropriate forum to deal in detail with the alleged Pilates scam, and I will give my fullest cooperation to unearth the truth in this alleged scandal. Perhaps my obsessive haters should appear as a special prosecutor against me to demonstrate to her admirers her knowledge of the facts of the alleged Pilates scandal and her legal skill as a trial lawyer. I'm sure that she will experience something that she never experienced before. Maliban dito, itilanggi din ni Enrile ang paratang ni Senator Miriam Defensor Santiago na pinapayagan ito na magdala ng long firearm ang kanyang mga bodyguard sa Senado. Giit ni Enrile, nag-aral sila ng karate at naging black belter kung saan kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya walang dahilan para magdala ito ng baril. Mr. President, I never realized until that Blue Ribbon hearing that we have a peeping Tom in the Senate. I never knew that someone was keeping an eye on me, even when I go to the most private of places here in this building. It was, after all, supposed to be a private area. I'm sure, Mr. President, everyone in the Senate, including the fabricator of that falsehood, knows that what she said was a bold-faced lie. Since 1987, when I first joined the Senate, I never allowed my security men to carry any firearm in the Senate. Kasabay nito, ibinaltuhan naman ni Enrile ang mga bumabatikos sa kanya, particular na si Senator Miriam Santiago. Nakatagda namang sagutin ni Senator Miriam Santiago ang privilege speech na yan ni Enrile sa December 4. Nagpalabas naman ng freeze order ang Court of Appeal sa mga bank accounts ng mga dating congressman at staff ng mga senador na sangkot sa multi-million pork barrel scam. Sa 43 pahinang kautusan na sinulat ni CA Associate Justice Manuel Barrios, magiging epektibo ang freeze order sa loob ng 3 buwan o 90 days. Kabilang sa may freeze order sa mga bank accounts ay sina Attorney Gigi Reyes, dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile, dating staff ni Senator Bong Revilla na si Richard Cambe, Pauline Labayan, na staff naman ni Senator Jinggoy Estrada at former Social Secretary Ruby Tuazon. Maliban dito, sakop din ang kautusan ng kautusanaya ng Appellate Court ang mga bank account ni na dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza, former Benguet Representative Samuel Dangwa, former Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez, Edwin Dangwa, Chief of Staff ni former Representative Dangwa at Chief of Staff naman ni former Representative Lanete na si Jose Sumalpong.
Hindi naman kasama sa freeze order yung mga bank account ni na Enrile, Estrada at Revilla na unang kinasuhan ng plunder sa Office of the Ombudsman. Pinaimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government ang alegasyong merong mga local officials sa Visayas Region ang nag-iipit sa halip na ipamahagi yung mga relief goods na para sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay DILG Eastern Visayas Director Pedro Noval, ang direktiba ipinalabas ni Secretary Maroas makaraang makatanggap ng reklamo na mayroong mga biktima ng kalamidad na patuloy pa rin hindi nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Naniniwalaan niya si Rojas na walang dahilan para hindi makarating sa mga tao ang tulong na ipinagkakaloob ng gobyerno dahil nadadaan na ang mga kalsada, maging ang patungo naman sa dating isolated na mga lugar. Ang sino man anyang mapapatunayan na nag-iipit na mga relief goods ay maaring makasuhan ng kasong administratibo. Inikayat naman ni dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas ang lahat ng local government units sa LGU sa bansa na magkaroon ng urban planning upang maiwasan ang pagbaha at iba pang epekto ng kalamidad at mabigyan ng pansin pati na ang housing sa ating rural poor. Sa interview ng RMN, iginit ni Arenas na sa kawalan ng urban planning, karamihan sa mga bayan sa Pilipinas ay lumalaki na walang zoning. Yung mga itinatatag na mga istruktura at daan kung saan hindi lang nagiging eyesore kundi nagdudulot rin ng panganib sa panahon ng sakuna. Ayon kay Arenas, mahalagang magkaroon ng urban planning upang lalong mapaghandaan ang posibleng pinsala na dulot naman ng mga kalamidad gaya ho ng bagyo at lindol. Sa pamamagitan din ng urban planning, matutukoy na yung mga lugar na posibleng mapinsala ng husto kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig. Maliban pa rito, mas magiging madali para sa isang lokal na pamahalaan na malaman kung ano ang mga nababagay na gamit sa isang bahagi na kanilang nasasakupan. Well, yung sabi ko nga po, yun na hindi talaga siya makaka-prevent, no? Kasi that's nature, no? Pero at least if we identify areas where pwede tayong magtayo ng mga bahay or evacuation centers kasi itong area na to ay mas mataas, ito yung low-lying areas, delikado dito, wag tayong maglagay ng mga bahay dito, wag tayong pumayag na maglagay ng bahay dito. We can have, we can have stronger buildings kasi matigas ang lupa dito, and then magzo-zoning din. So, kasi marami pong mga lupa, no, sa Pangasinan na declared as agricultural, pero later on, nagtatayo na rin ng commercial. So, pwede natin we can identify that and have zoning also. In that way, hindi lang siya makakatulong in terms of calamity, but in terms of people who want to have businesses in the province, for us, no, public servants that want to build roads para palakihin yung, kunyari, poblasyon, pwede namin palakihan so that, kasi ngayon po, meron po akong isang municipality na para masikip na yung poblasyon, hindi naman natin pwede isiksik lahat, no? So, we can make a reroute, no, para mas malaki yung population area so we can have banks pa and other commercial areas. Inihiling naman ni Arena sa mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa pribadong sektor na bihasa sa urban planning upang makabuo ng epektibong plano para rito. Tiniyak ng promoter ni People's Champ Manny Pacquiao na si Bob Arum na paparating na sa bansa ang tax papers ng kongresista. Ang pagtitiyak ni Arum ay kasunod ng pag-garnish ng BIR sa bank assets ng pambansang kamao. Kasabay niya ni pinabulana naman ni Arum ang ulat na hindi inasikaso ng top rank ang pagbayad ng 2.2 billion pesos na buwis sa US noong 2008 at 2009. Sinuportahan din ni Arum ang sagot ni Pacquiao sa BIR na hindi tinanggap ang mga isinumite nitong dokumento. Ngunit sinabi ni Arum na kailangan ng BIR ang certified paperwork ng mga naturang transaksyon at hindi lamang ang deposit confirmations. Sa ngayon, iginigit ng BIR na tanging 1.1 million pesos ng pera ni Pacquiao ang sakop ng kanilang garnishment order. Kinabahala naman ang pamahalaang Pilipinas ang ulat na planong mag-deploy ng China ng kanilang aircraft carrier sa bahagi ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Bagamat una lang pa ipinaliwanag ng Beijing na bahagi lamang ito ng training mission, igreet ni Department of Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez na ang nasabing hakbang ng China ay magdudulot lamang ng tensyon sa matagal nang namamagitang hidwaan sa pagitan ng mga claimant states ng rehiyon.
Nabatid na umalis na sa port ng Qingdao City ang carrier Liaoning kasama ang 2 destroyers at 2 frigates. Ayon sa Chinese state media, magsasagawa umano ang barko ng scientific experiments at military training sa West Philippine Sea. RMN News Nationwide. Negosyo. Nakaambahong magdadagdag na naman ng mahigit 100 piso yan po'y sa presyo ng kada tangke ng LPG sa Desyembre. Nasa 10 piso kada kilo ang posibleng ipatupad na dagdag presyo dahil sa aumento nito sa international market. Nabatid na sakop sana ng price freeze ang LPG pero ito ay mapapaso na sa katapusan ng Nobyembre. Naglalaro sa 720 pesos hanggang 760 pesos ang presyo ng branded na LPG habang nasa 680 pesos naman hanggang 700 pesos ang mga independent na brand ng LPG. RMN News Abroad. Naisubasta na ang isang full skeleton ng Diplodocus dinosaur sa halagang 400,000 euros o 23,694,560 pesos. Pinangalalang Misty, ang 150-year-old na fossil na nabuo ng mga eksperto sa pambihirang pagkakataon. I-display ho ang naturang historical fossil sa Summers Place, Billinghurst, England. Nabatid na ang Diplodocus ay isang plant-eating dinosaur na tinawariang isa sa pinakamalaking creature na nabuhay sa mundo. Dahil sa pag-iiral ng trough ng low pressure area, asahan na maging maulapot hanggang may katamtamang pagulan. May pagkidlat at pagkulog sa Central Visayas at sa Mindanao ngayon. Habang ang tail end ng cold front ay makakaapekto sa Northern at Central Luzon kasama na ang Metro Manila. Magiging hanggang maulap na may pagulan ng Maynila, ang Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Malamig naman ngayon ang temperatura sa bahagi ng Tuguegarao hanggang Batanes dahil sa pag-iral doon ng amihan o yung Northeast Monsoon sa English. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Huwebes na ho tayo, November 28, 2013. Sa mga nasa Iloilo, ay aga susunod na ho dyan sila kasamang Novi Guazo at Regan Arlos. Sa RMN News Diretso Balitang Iloilo sa numero 1 DYRI 774. Pwede panoorin ang nanging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. And thank you sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ay Badio Veras, Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras mga kasama ay tatak alas 7 na 18 ng umaga. RMN. May mga warning signs na hindi dapat binabaliwala. Tulad ng signal number 1 na pwedeng signal din ng matinding baha at landslide. Oh, yung ehem na signal ng ubo, signal din na baka plemang may bakterya na. Kaya simulan mo ng tama, mag-Solmux. Pulido ang linis. Tanggal ang plemang may bakterya na present sa ehem. Relief in 1 to 2 days. Oh, ramdam ko ang ginhawa. Kaya ehem pa lang. Solmux is the one. Carbocysteine is the generic name of